Okay guys, tuloy na natin guys, no? So, test input guys. So, balik na natin ha kung ano yung mga nangyari. So, ginawa natin sa pangalawang video, ito na. Tapos, natapos na natin sila. Tapos guys, isaving natin lang, Control S. Ano yung error? So, nag-error guys, no? Nag-error siya, sabi niya, fatal error call to undefined function test input. Kasi nga, parang sabi ni PHP na, bakit ka nagtawag ng ganyan, eh hindi mo naman ako ginamit, di ba? So, long story short, gawa tayo ng function. Okay, so yung function, tapos, test underscore input, no? So, specific ito guys. So, parenthesis, kasi nga, function yan. Square brackets, down natin yan, no? Para organize. So, test input, di ba nagawa-gawa tayo ng test input? Pwede yung ano lang eh. Sample input, pwede yan. Pero kung sample input yan dito guys, dito rin, sample input din yan, di ba? So, test input, ano yung idadial natin dito? Yung parameter, pwede natin lagyan ng A. Tama? Pero sa kaso dito, specific guys, so data tayo. So, $data. Okay? So, dito guys, no? Kasi parang sandwich ito, dito yung code natin. So, code goes here. Tama? So, yung code dyan guys, ano yan? So, sabihin natin, $data is equals to, yung una guys, sabihin natin, dollar ulit, trim, tama? So, trim function, no? So, trim, tapos, function yan, tapos, sabihin natin na, ano yung parameter dito? Hindi yan pwedeng A, pwedeng B. So, specific yan, trim, dollar, data. Okay, so, pangalawa ulit guys, mayroon tayong, i-copy lang natin, no? Duplicate lang, tatlo yung gawin natin dyan. Okay? So, data ulit guys, pagkatapos is equals to, dito guys, strips, lashes, no? Specific po dyan, di ba lalabas siya? Strips, lashes. So, pwede natin yung i-research, no? Ano yung ginagawa ni frame data, ni strip lashes, data pa rin, di ba? Yung strip lashes lang na function sa PHP, no? Sa W3 calls guys, no? Pwede natin yung i-research. So, W3 calls, bakit YouTube yan? So, W3 kung is calls. Tapos, pwede natin yung hanapin kung ano yung ibig sabihin eh, strip slashes ha. So, pero sa kaso po dyan, hindi ko muna yan itatakil muna for the meantime. Pero pwede talaga yan. Function, ano yung gamit niya. Okay? So, tutorial strip slashes. Pwede yan, no? Lalabas yan. Okay? Strip slashes, yung function siya. Okay, so sabi niya, remove the backslash, diba? So, parang ganon. Okay, so balik tayo sa code, guys. Okay? So, tapos, diba, unang parameter is data, function test input, data yan. So, yung data, i-trim down natin yung data kasi nga, yung yan, mga data na yan, ito yung test input. Kaya nga, nabubuhay si test input kasi gumawa tayo ng function niya. Function test input, ginamit natin. Kasi nga, si function, guys, na test input, kailangan siya ng isang parameter. No? Yung parameter na post, tapos specific tayo, comment. Ayun, halimbawa, age, di ba? So, sa kaso dito guys, data pa rin, strip lashes, data. Pagkatapos sa, dito guys sa pangatlo, HTML, special cars, okay? So, pwede rin natin yung ano guys, no? Kung ano yung mga ibig sabihin po dyan. So, malapit na po matapos yung form natin guys. Control S lang natin. Okay? Kung may error ba? Okay guys. So, kung napapansin niyo, long story short, goods na yung form natin. Bakit goods? Walang error. Isa-sample na natin. Pangalan ko, email ko, age ko, comment. Hi, ito yung na-submit ko. Halimbawa lang. Diba? So, na-submit ko. Pero sa expected result, guys, yung tanong is, bakit walang lumalabas? Magandang tanong. Wala siyang lumalabas. Walang error, pero walang lumalabas. Enter tayo dyan, submit. Wala ding error, di ba? Okay, so hindi pa natapos yung form. Pero guys, malapit na. Nasa last na yugto na talaga tayo. Bakit last na yugto na? Kasi nga, matatawag, goods na yung code natin, wala ng error. So dito guys, kasi nga, di ba form ito, napapansin nyo guys, no? Pwede nyo talaga itong kopyahin guys sa form. Yung method niya, post, kasi nga, post yung ginamit natin, di ba? Post yan, yung pagdadial natin. Tapos, para mabuhay yung form,
Yung action guys, maglagay tayo ni PHP. Pagkatapos, i-echo natin ano yung i-echo natin guys? HTML special cars. Okay? Up. I-echo natin PHP echo HTML special cars. Tama, no? Function yan guys, no? So, dahil function yan, very good, tama. Si HTML special cars, function yan. So, mayroon siyang server na $_server. Kasi nga guys, usually kasi sa mga form guys, comment kayo kasi nga, pwede naman tayong magawa ng form. Pero sa kaso dito, self-submit form, no? Yung self-submit form, hindi tayo nagko-connect sa database. Long story short, yung form, dito lang sa expected result. Kasi usually kasi, kung gusto nyo, gawa tayo ng form talaga na may database, may SQL po yon. Comment lang kung gusto nyo. Pero sa kaso dito, yung server raw dito ni PHP is brackets. Pagkatapos, yung server is ano yung server? PHP, malaki yan. PHP self. So, yung PHP self, kung i-research natin yan, yung form natin gagana na, pwede na yung masubmit kasi nga mayroon tayong server na PHP self. Hindi na natin kailangan kumukonekta ni database. So, self-submitted form kasi nga yung form, submit natin dito. Lalabas sa expected result, di ba? So, parang ganon yung nangyari po dyan. So, tandaan lang natin guys, no? So, stricto tayo dito guys. Echo HTML special cars. Balik ko lang guys, no? Balik lang natin, no? Pagka, di ba, yung PHP kasi, di ba? So, less than symbol, question mark, PHP, tapos question mark, greater than symbol, tapos i-echo lang natin guys, echo HTML special cars, tama? Tapos function kasi yan, function, so parenthesis, mayroon siyang semicolon. Tapos, dollar natin, _server, ano yung server? Square bracket, tapos double quotes, tapos sabihin natin, yung server talaga, yung parameter dyan ay si PHP self, tama? So, yan si PHP self, okay na. Pagkatapos guys, di ba may error dito? So, sa name error guys, sabihin natin na yung error, PHP ulit, PHP, tama? Pagkatapos, kukunin na natin yung error kasi nga halimbawa kung hindi siya nag-submit, may error na. So, yung error natin, di ba yung error natin sa name is sabi niya, name is required. So, hindi na natin yan mano-mano ditong i-type name is required. Hindi na. Tapos, echo, pag echo natin, matik na dollar, name, matik na guys, name, tapos semicolon, okay? So, di ba parang madali, no? So, i-copy lang natin yan guys. Yan, very good. Copy. Tapos dito sa edge ulit, yung space lang natin, control B, tapos hindi yan name error. So edge error yan. So yung edge error natin, kung hindi siya nagsubmit ng edge, sabi niya, edge is required. Okay, so di ba parang ganun. Okay, pagkatapos dito ulit sa comment, so wala namang error sa comment kasi okay lang naman yan. Name, email, edge. Tama, dito sa email, na may email pa tayo guys, no? Okay, so copy natin yung PHP. Sabi diyan, email error. So, yung email ulit, yung error na email, sabi ni email, kung hindi tayo nag-submit ng email, kung hindi tayo nag-submit ng email, is mangyayari, ito na, email is required, di ba? Ang nakagandahan dito, na initialize na natin sila diyan, nalagay natin yung value, hindi na kailangan mano-mano, email error, edge error, okay? So, sa gender guys, space ulit, PHP ulit, open natin, no? Copy lang natin, balik natin sa code talaga, gender error, di ba? So gender error. Okay? So ganun yung nangyari po diyan. Tapos input natin submit. Yung submit guys, make to sure lang na nasa loob siya ni form, ha. So control S na natin. Okay, so guys, sana guys i-refresh natin yung code natin. Sana walang error nga, no? Yan. Okay, di ba? Parang sinubmit natin na yung form kasi nag-submit tayo kanina. Ibalik lang natin, wala, no? So, long story short, at pansinin ha, ito na guys, no? Pagkatapos yan, basically, wala talaga yan, di ba? So, hindi ko na lang mano-mano. Pero yung kaso dito, di ba, echo, PHP, di ba? So, yung PHP, di ba, expected results. So, lagyan natin ng results. Expected results here. Di ba? Halimbawa lang. Pagbigyan nyo na ako, okay? Control S. Okay? Okay, expected results here.
ba?